today's video ay tuturuan ko kayo at i-share ko sa inyo yung experience ko using ovulation strip. Yan yung ginamit ko para, ginamit namin para makabuo or makakonceive yan. And itong video na to ay para sa mga couple na gusto ring mag-try, yan, or nagtatry na ma-conceive. So, bago ang lahat, syempre, explain ko muna sa inyo yung, sarili ko. So, ako po ay irregular and napakahirap po sa isang babae na mag-conceive kapag irregular. So, bago kayo gumamit ng ovulation strip, kailangan alamin nyo muna yung mga dates kung kailan kayo nagkakaroon. So, base sa akin, sa health ko, yan, hindi ako masyadong ma-vitamins, yan, hindi naman ako ganung nagpapacheck up lagi, yung about sa, yun, sa sarili ko, sa ganung mga ano. So, nitong March 2023 lang ako kinasal, and base dun sa mga months na dumaan bago ako ma-pregnant, mabuntis. Okay. Bago ako mabuntis, yan, ay, andito, ilalabas ko dito yung mga dates, yan. Kung ano-ano yung mga dates na nagkaroon ako. Yan. So, bilang irregular, so napakahirap kasi sabi doon, 28 days dapat yung cycle mo. Pero yung sa akin, paiba-iba yung days ng cycle ko. Base dyan, minsan yung April, yan, nakalagay sa April, hindi ko niregla. Tapos May, tapos June, bigla namang 30 days yung cycle, ganyan. Hanggang sa, pag ganyan yung nararanasan nyo, mahirap bilang sa mga irregular na gumamit nung mga apps, yan, yung mga, dati kasi gumamit din ako ng Flow, yan, yung mga tracker, calendar method, yan, hindi sa amin gumana yun, kasi bilang irregular nga, ang tinuturo doon, kapag 14 days after ng menstruation nyo, dapat magdudu na kayo, magdudu na kayo, yan, medyo nakakahiya yung mga term, pero yun nga, magdudu na kayo kapag 14 days daw after nung menstruation. Pero sa case ko nga, dahil irregular ako, napakaganda nung na-search ko yung ovulation strip kasi napakalaki ng tinulong niya kasi doon nalaman ko talaga kung kailan ako mag-ovulate. Pag regular ka, 14 days, doon ka mag-ovulate. Pero sa case ko, eto, may mga note ako dito nung ginamit ko yung ovulation strip. Day 19 pa ako. Yan. Day 19 pa yung ovulation ko. So, kung sa mga regular, 14 days, sa akin, 19 days. So, napakatindi. Sobrang tagal. And dinote ko dito, dahil nga June 5, yan, ilalabas ko dito yung picture nung mga test na ginawa ko. Yan, lalagay ko na lang dito para mas malinaw. Nandyan, yung mga days na nag-test ako ng ovulation strip. Kailangan, i-note mo muna kung ano yung umpisa ng period mo, yung date. So, sa akin, July 12, tapos yung end ng period ko is July 16 or 17. Kasi minsan, di ba, may taghabol pa, ganun, hindi mo masasabi. Pero ang mahalaga naman dyan, yung start ng period mo. Then, nakasulat nga dito cycle number 1 kasi hindi naman lagi na sa unang test pa lang gano'n na magtutuloy-tuloy agad. Pero thankful kami kasi unang try ko pa lang ng ovulation strip, nakabuo na agad kami. So, day 13, yan, after ko na magkaroon, day 13, nag-take agad kami ng ovulation strip. Yan, meron dong instruction sa may pinakalalagyan niya. Sabi doon, 10 minutes mo aantayin bago magkaroon ng dalawang linya. So, compare doon sa pregnancy test, hindi basta-basta na kapag naging dalawang linya yung ovulation strip, positive na agad na pwede na agad kayo makabuo. Doon kasi is dapat magkatulad sila ng kulay ng lines. Dapat magkatulad sila ng lines. Hindi yung sa pregnancy test, diba? Kapag may isang malabo, positive na agad yun. Dapat sa ovulation strip, parehas na parehas ng kulay. So, dahil first time ko nga makagamit ng ovulation strip, ang nangyari is, unang take pa lang namin, ayan, parang malinaw na siya. Malinaw na agad yung kulay. Kaya yung ginawa namin, doon na agad kami. Kasi akala ko kasi kapag gano'n na yung kulay, medyo close na. Go na agad. Pero hindi pa pala. Kasi nga,
kailangan bantayan yung maigi, yung pares na pares ng kulay. So, kung mapapansin nyo, ayan, tuwing umaga tsaka hapon ako nagtitest. Yan, tuwing umaga, medyo malabo. Then, pag hapon, yan, lumilinaw siya, nagda-dark na siya. Then, day 18, yan, nakalagay dyan. Then, day 18, 18 p.m. tsaka 5:42, bigla na siyang luminaw, as in, close. Medyo close na siya. Yan. Medyo close yung kulay niya dun sa pinaka, ano bang tawag dun sa, yung basihan na linya. Yun, yung isang linya na automatic na nagkakaroon naman na. Tapos, yun, pagkakulay nun, akala ko yun na yung pinaka-ovulation day ko. Pero may mas ililinaw pa pala siya nung day 19. So, sabi dun sa nabasa ko, mas maganda daw kung before, during, after, kayo magdudu para sure ball na makakabuo talaga kayo. So, base dito sa ovulation strip ko, yan, 24 hours lang talaga siya parehas na strong yung lines niya. Then, after noon, day 20, wala na, malabo na ulit siya. So, ibig sabihin, within 24 hours na tawag doon, na may strong lines kayo na parehas sila ng kulay, dapat nakapag-do na kayo kasi ang bilis lang, yun lang yun, isang araw lang kayong magkakaroon ng chance. Tapos, kinabukasan wala na. Then, after nun, sabi doon, mag-aantay ka ng day 10. After nang napansin mo na nag-ovulate ka, aantayin mo yung day 10. Then, yun, magte-test ka ng pregnancy test. So, base dito sa aking pregnancy test, day 10 ko is wala pa. Malabo pa. Or wala pala talagang lines. Tapos, sabi ko, ay, baka masyado pang maaga. 10 DPO, 11 DPO, hindi ako nakapag-take. Tapos, 12 DPO, yan, tignan nyo guys ha. Diba, ang period ko is July 12. Tapos, August 11, nag-positive na agad ako. May malabo agad na kulay. May lines na agad. So, ibig sabihin, hindi pa ako delay. Oh, positive agad. So, yun. Hindi pa ako delay is nag-positive na agad siya. Kaya, nung time na yun, nung sinabi ko agad sa asawa ko, sa hubby ko, is hindi pa siya din naniniwala. Pati kami parehas kasi nga malabo pa. So, afternoon, pero nung araw na yun, ang gagawin nyo agad kapag nakita nyo na may malabo na, nag-contact agad kami noon ng OB, naghanap agad kami ng clinic na ma-check upan. Tapos nagpa-check up kami, and doon, nalaman din doon na thickening pa lang kasi medyo maaga pa. Kasi August 11 ako nag-positive, August 15, nagpa-check up agad ako. So, wala pa doon nakita. Thickening pa lang ng mattress. And then, nakita din doon, nung sumunod na mga check-ups, 6 weeks, nung nakita na yung heartbeat niya. And nung nakita rin na mayroon akong cyst. Yan, so may mga, ganong case pala na, kaya pala din siguro ako irregular. Yan, at saka napakahalaga na magpa-check up muna din sa mga OB yan bago kayo mag-conceive is para malaman nyo kung okay na okay ba. Or kung ano yung mga nagkukos, kung bakit kayo irregular, kung bakit mahirap kayong makubuo. So, thankful na lang din kami and sobrang laking blessing din na kahit may cyst ako. Tapos yung cyst ko pa is dermoid siya yung tawag dun. Nabanggit ko na yun sa mga last vlog namin na siya yung cyst na lumalaki na kailangan operahin, kailangan alisin. Pero ang sabi sa akin ng OB is isasabay na siya sa panganganak ko. Yan, kapag sinies na ako, tatanggalin na rin yung cyst na yun. And yun yung reason din na naka-bed rest ako sa pagbubuntis ko yan hanggang full term. So, hindi ako masyadong pwedeng gumalaw, ganyan. Lagi lang ako nakahiga, bawal maglakad-lakad, hindi katulad ng mga ibang buntis na mag-exercise pa, gano'n. So, iba yung sa akin kasi nga, nung time na, yun nga, dahil din naman ako nagpa-check up lang ako nung time na nalaman kong buntis ako. Doon ko lang din nalaman na mayroon akong cyst. Kaya napakahalaga na bago kayo mag-conceive, yan, alam nyo din sa sarili nyo kung healthy kayo. Or may mga dapat mo na ba kayong gamutin. So, yun. And dun sa ovulation strip, na tsempohan lang din namin, na unang gamit namin sa unang cycle namin is nag-positive agad. Kaya, yun. Nabibili siya sa Shopee. Ayan o, nakalagay. So, na-search ko yung ovulation strip sa YouTube. Tapos, nabibili siya sa Shopee. Yan. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa may description. Yan, para matry nyo din. And, yun guys.
Sa mga may mga tanong pa, gustong malinawan, or kung may naguluhan ba kayo sa pagkakasabi ko, pwede kayong mag-comment, yan. And pwede nyo din i-ask or i-request yung mga naramdaman ko bago ko nalaman na positive ako. Yan. And yung mga symptoms, yan, ng first trimester. Tapos ngayon nasa second trimester na ako. Pwede kayo mag-comment kung ano yung mga gusto nyong malaman about pregnancy. Base sa experience ko. Thank you so much sa panonood. Bye! Fantastic.